sa umpisa. Tahimik lang siya sa umpisa. Pero, nagsusumigaw naman ang itinuturing niyang malaking asset. Ang pinaretoke niyang dibdib na wala siyang pake kung halos nakabuyang-yang na sa kanyang mga video. If you've got it, flaunt it. Confidence has no dress code. My body, my rules. Yan ang tila mga motto ng social media superstar na si Tony Fowler, aka Mami Oni. Tayo ay nasa fine dining restaurant. Pero kamakailan lang, ginulat ni Mami Oni ang kanyang followers nang inireveal niya sa kanyang vlog na sumailalim ulit siya sa isang bagong operasyon. This is it. This is the day. Pero sa pagkakataong ito, ang pinalaki niyang dibdib, kanya nang pinabawasan. Guys, mababay na kayo sa dede ko. Bye! Si Mami Oni kasi sumailalim sa breast reduction surgery. Kamusta naman kaya ang resulta, Mami Oni? The moment of truth. Talika dito, dali. Taong 2016 nang sumailalim si Mami Oni sa kanyang kauna-unahang breast augmentation surgery. Nagpalaki siya ng dibdib. After ko magkaroon ng baby, sobrang na-insecure ako. Yung ex ko, meron siyang titigan sa Facebook. Kapapanganak ko lang ha. Pagtingin sa FB, sabi niya, ang sexy oh. Lo, sexy ang pangit naman. Isang sabi niya sa akin, ikaw, ang ganda mo nga, lalo naman dede mo. Nasaktan ako. Matapos siyang lagyan ng silicone gel implant, ang kanyang 36B na dibdib na parang niyog lang daw ang laki, naging 38B o singlaki na ng melon. Alak ko. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Realidad naman talaga ng buhay, kukunin ka naman talaga sa mga event pag maganda ka, tsaka sexy ka eh. Di ba? Mas mataas yung presyo mo pag, ay! Daddy? Daddy? Yun nga lang, tiis ganda ang Mami Oni nyo. Magsasayo ka, kailangan buhat. Kahit may bra ka na, kahit may sports bra ka na, kahit ang higpit niya na, kailangan nakaganon ka pa rin talaga. Minsan, di ba, tataba na tayo magbra. Pag nililis ka, yung dito, nagpapawis sa ilalim. Pag ina mo yung maasim din kasi talaga eh. Mas lalo raw siyang nahirapan nang mas lumaki pa ang kanyang mga dibdib nang isinilang niya ang kanyang bunsong si Tyrone taong 2024. Sobrang hindi na ako makahinga. Ipapump mo siyang ganun. Parang ang sakit. 10 years na yung silicone ko sa loob ng aking katawan. Expired na siya. Nag-decide talaga ako na ipatanggal. Ang magbabawas ng dibdib ni Mami Oni, si Doc Yapi. We'll remove the implant and we'll do a lift. Ang breast reduction operation, inabot daw ng 4 na oras. Masakit pa sa'yo? Oo. Naramig ako. May kumot ka na, ma'am. Nagbigay na rin kami ng pain reliever, sir. Normally, it's an inverted T or anchor lift ang tinatawag natin dyan. Ang hiwa ho natin, it will be around the areola, going down the midline ng dibdib at underneath sa fold natin. So mag-range tayo dyan siguro mga 200 all the way to mga 350,000. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Noon ako nakita yung dibdib ko sa salamin, napaganon ako, oh. Wala na akong dede. Hindi na siya mabigat, pero ala, ito na itsura niya ngayon. Sobrang bago siya sa paningin ko. Oh my gosh talaga. Like so fur. Mas tumait pa siya kasi sa original ko eh. Ito ay 280 grams isa. So, ganun siya kabigat. Hindi siya ganun kalaki katulad ng ibang naglalagay, pero enough na para, ay, tanggalin ko na nga muna to para magaan-gaan. And ang nagustuhan ko naman dito sa silicone, ay talagang sumasabay siya sa galaw mo. Mas confident ako ngayon mag-spaghetti. Kasi para pakiramdam ko pag gumanon ako, wala nang masyadong makikita. Lagi naman akong support sa jowa ko eh. Concern niya nga sa akin, baka hindi ko na raw siya magustuhan. Sabi ko, minahal naman kita kung ano yung meron sa'yo at kung may papabago ka, tatanggapin ko lang din. Sobrang na-ROI ko talaga yung dibdib na ipinalagay ko. Pero, iniisip ko pa talaga, ayoko magsalita ng tapos. Baka kasi magpalagay pa ako ulit. Sige, sige, sige. Lika dito. Kung
ang ilang mga babae nagpapalaki ng dibdib para mas magustuhan daw sila ng kanilang partner. Hello mga idol! Para kay Rose, ang kanya namang naturally gifted na hinaharap ang naging mitsa ng sigalot sa pagsasama nila ng kanyang mister na seaman. Sando, bawal po sa kanya. Yung feet, bawal din po. College pa lang daw si Rose, asset na niya ang kanyang dibdib. Pagtungtong niya ng 25 anyos, napansin niyang mas lalo pa raw itong lumaki at bumigat. Simula po nung nabuntis po ako, unti-unti na po siyang lumaki. From cup D, naging double D po siya. Nahirapan po talaga akong huminga. Mabigat po sa likod. Madalas po nihingal po ako. Napadalas ang away nila ng kanyang mister. Nasakal po talaga. Kaya yun po, iniwalayan ko po siya nung 2023 po. Nito lang August 5, sumailalim na si Rose sa kanyang Operation Bawas Dibdib. Ang dati niyang double D na dibdib, ngayon, cup B na lang. Ang nabawas po sa akin ay 1 kilogram po. After ng surgery, ito na po ang sinusuot na bra ko ngayon. Sobrang liit na po. Humingi po ako ng tulong sa malasakit para ma-free po yung surgery ko sa breast reduction ko po. Ang nagastos ko lang po, nasa 10K lang po, sa gamot lang po. Napaka-comfortable na po. Matagal ko na po itong pangarap, yung mabawasan po yung bigat. Kasi masakit po sa likod. Yeah, thankful po sa doktor. Si Eunice naman, dahil sa kanyang asset, madalas daw mabastos. Nung high school, syempre nakapang-PE, may nag-video sa akin na isang classmate na binidyo niya yung pag-alog ng breast mo. Sobrang nakaka-traumatize yung ganong nangyari. Nagkaroon ako ng LDR, tapos parang hindi naman love yung pakay niya. Dun sa body lang siya nakatingin. Sabi niya, pwede ko bang makita? Sabi ko, ay, hindi. So ayun, naghiwalay din naman kami eventually. Ang malaking dibdib ni Eunice dahil daw sa kanyang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Sa sobrang bigat niya, napupush down yung body ko. Tapos, pati yung shoulder ko, nagkakaroon na ng problem kasi yung strap ng bra, napupull down niya kasi sobrang bigat ng breast part. Ang problem ko din yung botones. Minsan bumubuka siya or minsan may times na biglang natanggal na pala yung botones. Last year, naisip ko na talaga magpabawas kasi para matapos na din yung paghihirap ko sa pagpasa ng mundo. Hanggang sumailalim siya sa breast reduction surgery. Almost 6 kilograms po yung natanggal niya sa breast ko. Yung nagastos ko po, approximately nasa 200,000. Mas naging positive ako na hindi naman pala lahat ng lalaki nakatingin lang sa breast. May tatanggap pa rin naman sa'yo kahit ganun yung naging choice mo sa buhay. For other women, maybe changing their body can help them feel more comfortable. Your body, your choice, of course. Tayong mga kababaihan, marami ng problemang dinidibdib. Huwag na sanang dagdagan ito ng pambabastos o panghuhusga. Dahil lamang sa ating hinaharap, ano man ang laki, hugis o anyo, katawan natin ito at ang pagpapasya tungkol dito, atin lang. Pero ang paggalang, obligasyon ng lahat.